20 po ang inabot sa may-ari ng Meralco, nito ni Remulla. Alam niyo po, bagamat binibiro-biro po natin to, pero nakakaiyak po talaga yung kalagayan ni Leandro Lebiste. No? Halos lahat siguro, nga, katulad na nasabi niya, no? Hindi niya, ano yung sinabi niya sa nanay niya? Hindi niya naman sinusunod yung nanay niya, yung request ng nanay niya. Ibig sabihin, pinadadaan sa nanay niya yung mga request na tumigil na siya. Siyempre, hindi naman natin masisisi si Loren, nanay yan eh. Alam niya na kung gaano kakapangyarihan yung binabangga ni Leandro Lebiste. No? Hindi naman daw siya nakikinig, hindi naman daw siya sumusunod sa kanyang nanay na tumigil. Okay. Naunawaan natin, ito po, napakasaklap. Dapat po ang gobyerno sa lawak, ngayon alam nyo na po kung ano po ang silbi ni Remulla. Yung matagal po namin na pinipigilan, di ba? Sinasabi natin na hindi karapat-dapat si Remulla dyan dahil sa pagiging ombudsman dahil napaka-politiko niya. Napaka-involved niya sa politika para maging parehas. Hindi po namin sinasabi na wag niyong imbestigahan kung may pagkakamali si Lebiste. Ang pinapoint out lang po namin, napakarami niyo na pong dapat imbestigahan. Ang dami pong pagnanakaw. Sabi nga ni Mayor Magalong, ang dami talaga 20,000 yata yung sinasabi niyang flood control project. Ako naman, Mayor Magalong, marami talaga yung kung iisa-isahin mo yung 20,000. Ang dali lang ng formula dun. Kung ako po mag-iimbestiga niyan, nahiwagaan kasi si Magalong. Nahiwagaan kasi siya. Ang hirap daw talagang imbestigahan kasi 20,000 daw mula 2016. Di ba? Una, bakit nyo kasi gustong imbestigahan mula 2016? Kasi gusto nyo man idamay si Duterte. Yun lang naman yun Kung may malaking usapin tungkol sa flood control noong 2016 to 2022, dapat binanatan na yung mga Duterte dyan. Kung si Kian nga walang katapusan Samantalang ang nagpakulong pala sa mga pumanat kay Kian, ang nagpakulong pala talaga si Tatay Digong. Kung yun ngang si Kian, hindi nyo tinatantanan, yan pa kaya, tantanan nyo yan pag may nakita kayong korupsyon noon? Wala po nakitang korupsyon, hindi po malawak Kung ako po yan, mali yung diskarte ni kaya pala siya si Magalong, kaya pala siya narindi. Mali po yun. Dahil ako po naging pinuno rin ako kahit maliit Hindi nyo po kaya talaga pag at once. Pag sa isang birahan, pagsasabay-sabayin nyo. Prioritization po yan Ang tawag po diyan prioritization. Kung ikaw po ay pinuno, una mong lulutasin yung pinakamabigat na problema. Kung 20,000 yung sinasabi ni Magalong na flood control, bakit mo uunahin yung wala namang issue? Bakit mo uunahin yung mga, di ba? Unahin mo yung mga pinakamalalaking at mga ghost project. Yun ang unahin mong imbestigahan. Kunwari, 1 billion to, ghost project. Ito, 10 million lang. Ano ang ipapriority mong imbestigahan? Yung 1 billion na ghost project o 10 million na ghost project? Diba? Very obvious. Ang dapat mong unahin, yung 1 billion na halaga na ghost project. Yan po yun Hindi po obra na sabay-sabayin mo yung 20,000. Kaya nga, pag-aaksaya ng panahon, yung pupuntahan mo yung ano ba yun? Rock netting ba ang tawag? Yung paghanap niya ng gagamba sa Davao.
Hindi naman gumuguho. Intact naman yung mga ano, pupunta ka ron para imbestigahan mo yung wala namang guho ng lupa. Unahin mo na yung Baguio City. Kasi gumuguho yung lupa taon-taon eh. Yun yung sinasabi natin na maling prioritization. Dapat pag limited ang budget, limited ang tao, unahin mo yung pinakamabigat na problema. Tama yan, pare-parehong problema yan. 'Di ba? Pare-parehong problema. Pero dapat may priority ka. Okay. Kaya, eto po, ang priority sabi ni, in-announce kasi ni Boying, ipaprioritize niya raw na imbestigahan to si Leandro dahil pagbebenta ng franchise. Binenta daw yung franchise ni ni Leandro, dapat hindi raw binibenta yun. Kaya priority niya yun. Priority mo yun kahit ang dami na namamatay dahil sa flood control, priority mo pa rin yung ang involved lang. Palagay mo na involved yan. Isang tao lang yan, di ba? Isang tao lang, tapos walang ganong naapektuhan. Ipa-priority mo yan dito sa daang bilyong binadget o trilyon na binadget na palpak. Okay. Ano po di sa Our Lady of Insertion? Bakit tahimik si Risa Ontiveros? Ayan po yung una po natin panalangin. Nakabatay po yan dito po kaya ano po no, sa atin pong Santa Cara David, na umamin po siya na nakakaapat na siya eh. Iniisip ko po kung sino po, ang alam ko lang po, may namatay na Cabral, may namatay na Akop. Kulang pa ako ng dalawa. Sino kaya yung dalawa na sinabi ni Santa Cara David na natigok na dahil sa kanyang wish? Wish lang po natin ngayong bagong taon, no? So, ang sama po ng dating, no? Una pong napakulong ngayong 2026, si General Pokis na ang tanging kasala. Ito real talk tayo sa inyo pong lahat na nagsasabi na may hangganan. May hangganan po yung freedom of speech. Opo, totoo po yan. Ang hangganan po ng freedom of speech, kung yung freedom of speech naman ng kabila ay pinipigilan mo na. Pero hanggat wala ka namang natatapakan, nayuyurakan sa mga sinasabi mo, hanggat yan ay pagsasalita lang yung sinasabi mo, ano po yan, no? Freedom of speech and expression. Ngayon, yung nagsasabi po na karapat dapat si General Pokis na makasuhan dahil sa kanya mga sinabi, sinabi lang po kasi wala naman po rebellion na naganap na pinangunahan ni General Pokis di po ba? Sinabi lang po niya. Sa sinabi niya lang po yung kanyang kinakaso. Ngayon, ang tanong, ano yung particular? Kasi naghahanap po ako, ano ba yung sinabi ni General Pokis na karapat dapat siyang makasuhan ng sedisyon at rebellion? Inciting to sedition. Ano po yung particular na sinabi niya? Mahirap po yung haka-haka lang po wala pa po ako nakikita sa mga balita na sinabi kasi yung kay BP Sara, yung mga, yun nga, may kinukot pa nila si BP Sara. Ito yung mga sinabi ni BP Sara, di ba? Pag ako natigok o pag ako ginurgur, meron na akong kinausap. Kinukot nila Ano po yung quotation ninyo kay General Pokis na siya po ay makakasuhan ninyo, na yung sinasabi nyong freedom of expression, freedom of speech ay walang hangganan, na hindi po walang hangganan, no? Ano po yung sinabi niya na talagang karumal-dumal o talagang kalabag-labag? Kasi lagi ko po naririnig yan, naririnig ko, meron po akong mga video niyan nung nasa EDSA. Siyempre, video,
Naka-live po kami, 'di ba? Naka-live po 'yan nung nagsasalita. Wala naman ako natatandaan na sinabi niya na karapat-dapat siyang o karapat-dapat niyang ikakulong. Kumbaga, ang natatandaan ko tumututol tong mama, no, sa korupsyon. 'Yun po ang masamang hindi na nga kayo nakasunod doon po sa pinangako ninyo na bago magpasko. Marami nang magpapasko pala sa kulungan. Ang dami po nagsabi niyan, si Dizon, si BBM, si Remulla. Hindi niyo na nga natupad. Eto pa po ang bumulaga sa amin, no? Na mas nauna pa nakulong yung tumututol. Mas nauna pang nakulong yung tumututol sa korupsyon kaysa yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon. Ang sama po sa optics, ang sama pong kumbaga hindi po katanggap-tanggap na ang mauunang makulong ay yung bumabatikos sa mga magnanakaw. Mangal po si Peter Alan Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano na minority floor leader, no? Siya po yung pinuno ng minorya dito sa Senado na yung budget daw po ngayon ay wala raw pong pondo para sa Mindanao Railways. Antindi. Hindi ka ba kasama? Hindi ka ba kasama sa nung deliberasyon yan? Wala naman talaga nababalita kami na Mindanao Railways eh. Wala pong ano yan, wala po, lalo na ngayon, putya, nakikita nila, hindi nanalo. Alam niyo tong gobyerno na to, masyadong, no, ibang klase, no? Galit na galit sa mga Duterte na nagdala sa kanya sa Malacanang, ha? Huwag na tayo maglokohan sa mga supporter ni BBM. Opo, tama po yung pagkakadinig nyo na sinabi ko. Duterte po ang nagdala kay BBM sa Malacanang. Huwag na tayo maglokohan. Yung alliance niya kay Sara Duterte, yan po ang nagdala sa kanya sa Malacanang. Pero ano po ang ginanti? Wala pa yata 1 taon, tinira na ng pinsan eh. Wala pang 1 taon, pinalabas ng masama yung pagkakaroon ng confidential fund eh. Sabi nga ni tuwan-tuwang si Palsis, sa isang interview kasama niya si Erice, no? Kinikilig ako. Kinikilig ako dahil may magsasampa na naman. Kinikilig. Yung mukha mo hindi bagay kiligin. Yung pagmumukha mo, Palsis, alam mo yung mga sa Manila Bay, yung tinatanim. Yung tinatanim para anuhan na mga tahong. Yun yung bagay sa pagmumukha mo, hindi ka dapat kinikilig. Kinikilig siya pag yung no? Grabe, ito lang po ang kaisa-isang tagabira ni BBM na halos walang naniniwala. Maski nga yata mga loyalista hindi naniniwala rito kay Palsis eh. 'Di ba? Paano mo pagtitiwalaan yan? Dilaw na dilaw yan si Palsis. Okay, so anyways, sabi niya, yun nga no, yung mas maganda raw ngayon yung impeachment kasi ayon sa utos ng Supreme Court, hindi na sila basta ipapasa na lang nila sa kinakailangan i-deliberate muna nila. I-deliberate mo nila rito sa Congress, sa House of Representatives, particular sa Justice Committee. Hindi katulad noon, pirmahan lang, direkta na sa Senado. Dahil sinaway sila ng Supreme Court. Ayan po, ngayon makikita po dyan ng mga tao kasi syempre alangan namang hindi nyo i-live yan. Makikita ng mga tao na wala talagang katuturan yung isasampa ninyong reklamo kay BP Sara. Yan yung nakakahiya. Ipahiya ninyo sarili nyo. Hindi nyo na mauulit yung mga makakapagpapirma kayo. Lalong-lalo na sa mga congressman, no? Lalo na po sa mga congressman